A wonderful and blessed morning to each and every one of us. Tayo po ay pinagpala na ng Panginoong Hesukristo nang tayo po ay manampalataya sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. It is a done deal. Tapos na po. Pinagpala na po tayo. Yung iba, pagpapalain ako ng Diyos, pagpapalain ako ng Panginoon dahil ganito, dahil hindi po. Ang pagpapala natin ay nasa iisang person lamang, kay Jesus Christ. At kung nauunawaan mo ang kanyang biyaya, bawat araw, grace after grace, after grace, after grace, after grace, after grace, after grace, ang ating mga natatanggap at matatanggap pa sa ating mga buhay. Palakpakan ng Panginoon. Okay, alam po ba ninyo, nung nagdi-devotion ako kaninang umaga, talagang tumatalo ng puso ko dito sa aklat ng dito sa aklat ng pahayag, Book of Revelation, sapagkat dito makikita natin Jesus alone saves. We only need Jesus alone for salvation and Jesus alone for everything. Tingnan po natin yan. Umpisahan po natin dito, buksan po natin ang mga Bibles natin sa Revelation chapter 5. Okay? So, tingnan po natin. Okay. Makikita po natin dito sa Revelation chapter 5, verses 9 to 10. Verses 9 to 10. Umpisan ko sana sa 8 pero dito na lang po sa 9 to 10. Dala po ng oras natin, no? 10 minuto lang kasi ang allowed sa TikTok na gamitin itong app na ito, no? So, para sa bawat video nila. Pero ganun pa man, samantalahin natin. Ito po siya. Revelation chapter 5 verses 9 to 10. And they sang a new song saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slain and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests. Ginawa niya tayong kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Ito, we shall reign on the earth. It's biblical po. We shall reign on the earth with Jesus sa kanyang millennial kingdom. Ito po nakalagay po dito, no? So, nakalagay po sa Bible lang po tayo. Tingnan po natin yan, ha? Alam niyo po bang konteksto nito? Babasahin ko sana kanina sa sa mga preceding, pero mahaba po kasi. Naiyak po si John sapagkat narinig niya sa langit may nagsabi, wala raw pong worthy o walang karapat dapat magbukas ng scroll. Umiyak si Juan. Pero nilapitan siya ng isang elder at sabi, huwag ka nang umiyak, meron ng worthy na magbukas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po hindi tayo worthy. Pero dahil kay Jesus, naging worthy tayo. Pero tingnan po natin, yung tinanggap natin ang dahilan bakit tayo naging worthy. Hindi dahil sa mga gawa natin at hindi dahil sa mga mabubuting gawa na pwede mo pang gawin at i-produce. Nakakalungkot po, ang dami pong hindi nakakaunawa sa grace. Meron po akong kausap na tao nung just 2 days ago. Puro judgment, puro hukom, puro ganun-ganon. Huhukuman ka sa ginawa mo, ganun-ganon. Hindi niya alam na may namatay na para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Ang huhukuman po, according sa gawa nila, ay yung mga unbelievers. The only question is, unbeliever ka ba? Kung believer ka, tapos paniniwala mo na yung gawa mo ang magiging sukatan at basihan para hatulan ka ng Diyos o para biyayaan ka ng Diyos, nagkakamali ka. Sandali lang po, magulo yung... Kaya sabi ko, ang lungkot at matagal na po itong mga Kristiyano, o should I say nagsasabing Kristiyano, pero yung ginawa ni Kristo sa krus parang etchapuera. Parang that's the saddest part of all, no? Ulitin po natin. And they sang a new song. Pwede namang sabihin, and they sang a song, no? And they sang a new song. Parang new covenant, bagong tipan. Bago, hindi luma. Kaya nga po bago kasi hindi siya luma. So, and they sang a new song saying,
You are worthy to take the scroll and to open its seals. For you were slain, siya yun, Jesus, and have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. On the earth. Ito po mangyayari po ito sa kanyang millennial kingdom. Sa rapture, susunduin po niya tayo, pero sa second coming, mali siyang babalik, nasa likod na po tayo kasama niya. Mga believers po yung susunduin niya rito sa rapture. Silent event. Walang makakaalam nun. Tayo lang mga believers ang makakarinig ng trumpeta. May trumpetang para sa mga mananampalataya na tanging mananampalataya at mga mananampalataya lang ni Jesus ang makakadinig. Hindi yan maririnig ng mundo. Magugulat nga ang mundo. Nasaan na yung mga praise the Lord, hallelujah. Nasaan na yung mga born again? Nasaan na yung mga born again Christians? Nawala ang mga born again Christians sa buong mundo. Dahil, sabihin nila kinuha ng alien, pero ang totoo, kinuha tayo ni Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga po tingnan nyo ha. And you have redeemed us to God by your blood, out of every tribe and tongue and people and nation. Walang pinipili. Kaya nga nakalagay doon sa John 3:16. For God so loved the world, whosoever believeth on Him, yung whosoever believeth on Him will not perish but will have eternal life. Take note niyo yung word na whosoever. Inaanyayahan niya lahat ng tao sa mundo na tanggapin ang kanyang biyaya. Hindi ang gawa mo ang magliligtas sa iyo, kundi yung ginawa lamang ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Napaka-importante po niyan. Maraming Kristiyano nagsasabi, kailangan ganon, kailangan ganyan ang gawin, kailangan magpakabuti ka, kailangan. Pero hindi binabanggit yung ginawa ni Jesus sa krus. They miss the mark. They miss the mark kung ganon. Kaya nga po, pagdating ng panahon, marami magsasabi, Panginoon, naglingkod kami sa iyo. Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo. Sasabi ni Jesus, oo nga, pero hindi niyo tinanggap ang aking finished work sa cross. Kaya sabi ni Lord Jesus, sa huling, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. O sasabihin nila, yun tingnan mo, yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama, ibig sabihin gumagawa ng mabuti. Hindi po. Yung kalooban, ano bang kalooban ng Ama? Ang tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Ang maniwala ka doon sa tinapos na gawa ng kanyang anak, yan ang kalooban ng Ama. Amen? Kaya kung hindi mo tinanggap yun, kahit linggo-linggo nagsisimba ka, nagpa-Bible study ka, Lord, puro ka Lord. Puro ipagpapakabuti, ginagawa mo lahat ng effort mo. Okay? Ginagawa mo lahat sa sarili mo para maging mabuti ka, para maging banal ka. Pero sabi ni Jesus sa bandang huli, hindi kita nakilala kahit kailan. Sapagkat ginagawa mo ang sarili mong effort para magpakabanal ka. No. Ginawa ko na lahat. Gagawin mo na tanggapin mo. Kaya doon, ayun po ang context noon. Kaya sabi ni Lord Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon makakadating o makakadapo man lang sa pisngi ng langit o sa kaharian ng langit. Hindi po. Hindi po sila makakarating doon dahil nireject nila ang gospel of grace. Dahil hindi sila naniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus sa kanila para maligtas. Ano ba yan? Dami nagme-message. Sasagutin ko po lahat yan mamaya. Ano po? Okay, marami nagtatanong po kasi tungkol sa mga usaping biblical. Okay lang po yan. Okay. Kailangan alam natin yun. Sasabihin naman ng iba, kayo yung tawag ng Lord, pero hindi kayo papasok kasi hindi kayo gumagawa ng kabutihan, hindi kayo nagpapakabanal. O yun. Sila po yung hindi papasok kasi nagpapakabanal sila sa sarili nilang kakayanan. Pero tayo, binanal na tayo nung isang tunay na banal, ang Panginoong Jesus. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko po kayo na maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, no? Paki-share po itong video ito dahil dito po sa Daily Good Vibes, makatitiyak kayo na yung ginawa lang ng Panginoong Hesukristo ang matataas dito. Hindi pwedeng itaas ang gawa ng kahit na sino at lalong hindi pwedeng itaas ang kahit sinong tao dito. Sapat na po yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo upang ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan at hindi na nawawala ang kaligtasan na yun, ha? Once saved, always saved is a true doctrine from the Bible. Hindi po nawawala ang salvation sapagkat ito'y libreng binigay sa atin at o ingatan ng Panginoong Jesus. Magpakilan.
God bless.